By the way, sorry Mr. Chair, ikaw ba, Ginoong Capones, ay pinilit, ah, tinakot, pinangakuan ng kung ano man, kapalit para mag-testify sa hearing na ito? Hindi po. Ikaw ba ay voluntaryo at buong puso mong gagawin ang pag-testify, ang pagtistig mo sa lupo na ito? Opo. The witness now ready, Mr. Chair. Thank you, Mr. Secretary. Mr. Capones, will you pakibasa mo nga yung salaysay mo into the records para sa kalinawan ng mga miyembro at ng mga nanonood dito sa hearing na ito. Ako po si Joel Capones, Duro N201P-1163, Pilipino, 42, taong gulang, isang inmate sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City. Malapos na makapanumpa ng naaayon sa batas, ay kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Ako po ang commander ng grupong Sige-Sige Sputnik, ang pinakamalaking pangkat ng mga bilanggo sa loob ng maximum security compound, New Bilibid Prison, na may membrong umaabot sa bilang na 2,500. Noong Disyembre ng 2013, ipinatawag ako ni JB Sebastian, ang commander ng grupong Sige-Sige Commando at chairman ng League of Commanders. Si JB ay kilala sa loob ng Bilibid na may mga mabibigat na protektor. Alam din ng lahat na napakalakas niya kay DOJ Secretary Laila de Lima. Sinabi niya sa akin na baka kailangan namin na magbenta ng droga sa loob at labas ng Bilibid dahil nangangailangan ng tulong si Secretary de Lima para sa pondo sa eleksyon sa 2016. Sinabi ko sa kanya na timbrihan na lang niya ako kung matutuloy. Noong Enero 2014, ipinatawag ulit ako ni JB kasama ng mga mayor ng Sige-Sige Sputnik. Sinabi sa akin ni JB na kailangan na magbenta ng droga para matustusan ang kampanya ni Secretary de Lima sa 2016. Dahil tatakbo itong senador, inuutos din niya na alalayan ko ang mga mayor at tiyakin na mababayaran siya ng kumpleto. Ipinaliwanag niya sa akin na kung matatalo man si Secretary de Lima sa pagkasenador, siguradong magiging DILG Secretary naman ito dahil si Mar Rojas ang magiging Pangulo. Ipinaliwanag niya rin sa amin na ang mga tutulong sa paglikom ng pondo para kay Secretary de Lima ay sagot niya at mapoproteksyonan at walang anumang magiging problema o panganib. Samantalang ang sino mang babangga o sasalungat ay may paglalagyan. Ganun pa man, wala naman talaga kaming ibang mapagpipilian dahil kaya ni JB na magpapatay at magpalipat sa malalayong piitan. Mula noon, dinadalhan o pinadadalhan na ako ni JB ng shabu para ibenta. At ito naman ay pinaghati-hatian sa aming grupo para ibenta sa loob ng Bilibid. Ang mga transaksyon sa labas ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng cellphone. Halos kasabay nito, kami ay pinayagan ng mga bagong prebelyo. Nagkaroon sa maximum security. Ako ay nagkaroon ng aircon, refrigerator sa aking kubol. Pinayagan din ako na gumamit ng motorsiklo sa loob ng security compound. Naging mas maluwag din ang pamunuan ng MVP sa kanilang pagpapatupad ng mga patakaran sa amin. Noong buwan ng Pebrero 2014, ipinakilala sa akin ni JB Sebastian sa kanyang kubol na tinatawag na bahay na bato
ang isang Jad de Vera na pamangkin raw ni Secretary de Lima na magiging kolektor ng bintahan sa loob ng pera kay Secretary de Lima. Sinabi ni Jad sa akin na Miyerkules at Sabado siya mangongolekta para sa mga transaksyon sa loob ng Bilibid. Araw-araw ay naniningil ako sa mga mayor at iniipong ko ang mga bayad at ito ay ibinibigay ko kay JB sa mga transaksyon sa labas. Naman ang pera ay kinokolekta ko sa mga katransaksyon namin sa labas na dumadalaw sa kanya. Ay binibilang ni JB ang pera sa kanyang counting machine sa lamesa. Ano ba ito? Sa kanyang kubol. May mga pagkakataon kapag nagdadala ako ng pera kay JB, tinatawagan niya si Jad para sabihin na nandoon na ang pera. Sa dalawang pagkakataon, ang pera na dinadala ko kay JB ay binibigay niya kay Jad de Vera mismo sa harapan ko. Isang pagkakataon kung saan tinawagan ako ni JB at sinabi na sa akin na pumunta ako sa kubol niya at dalhin ko ang pera dahil patutunayan niya na ang koleksyon ay para kay Secretary de Lima. Pumunta ako at maya-maya ay dumating nga Secretary de Lima at nakita ko na inabot sa kanya ni JB ang pera na dinala ko. Pagkatapos nito ay nag-usap na sila ng pribado. Hindi, mamilo ako eh. Tapos ka na ba? Hindi pa po. Noong buwan ng Oktubre 2014, nalaman ko na ako ay nakalista sa mga qualified sa parol. Dahil dito ako ay nagpaalam kay JB na titigil na sa anumang illegal na gawain. At gusto kong makalaya at makapiling na sa wakas ang pamilya ko. Ang buong akala ko ay maluwag na tinanggap iyon ni JB. Ngunit ang mga araw na ang lumipas ay napansin ko na di maayos ang pakikitungo sa akin ni JB. Laking gulat ko pa nang magkaroon ng raid sa MVP noong ika-15 ng Disyembre 2014 at kasama ako sa inilipat sa NBI na inihanay sa mga tinatawag na high-profile inmates. Kapansin-pansin na hindi isinama si JB sa grupong ito. Pansamantala ay ito muna ang aking isasalaysay. Ngunit ako ay handang tumistigo at patunayan ang mga bagay na nakasaad dito. Sabihin ko kayo sa kapatid ko kasi The witness is finished, Mr. Chair. Thank you for that. So this is our last witness for the day. No? So may we now request that all the witnesses be ushered into the room so that we can begin with our interpellation. Let me just inform the body that there are 41 members who would like to interpellate, starting from Majority Floor Leader Rudy Fariñas, then Representative Harry Roque, Congressman Tolentino, Minority Leader Suarez, and then Congressman Vice Chairman Doyle Achon, and then
Congressman Sabeliano, Congressman Lacson, Congressman Salo, Congressman